Dagdag pa rito, katulad nga sa unang nabanggit, ayon sa World Bank, ang korupsyon ang pinakamalaking balakid sa pang-ekonomiya at panglipunang pag-unlad ng isang bansa. Dahil sinisira nito ang tiwala sa gobyerno, pinapahina ang pagkakaugnay ng isang lipunan na kung saan nananatili ang demokrasya. Ang konteksto ng korupsyon sa Pilipinas ay nababalangkas sa pagkakaroon ng mga pampulitikang pabor kapalit ng pang-ekonomiyang pag-angat. Madalas ito ay makikita sa pagkakaroon ng kleptokrasya at plunder. Sinasabing di umano'y nagsimula ang pagkakaroon ng kleptokrasya at plunder sa Pilipinas noong panahon ng rehimeng Marcos, na kung saan napasok ang Pilipinas sa Guinness Book of World Records di umano sa pagkakaroon ng malakiang korupsyon sa buong panahon ng kanyang panunungkulan. Ayon sa mga business surveys, media at anti-corruption watchdog agencies, ang Pilipinas daw bilang bansa ay nababansot sa paglago dahil sa napipigil ang foreign at domestic investments dahil sa banta ng korupsyon. Hindi natatapos ang issue ng korupsyon sa rehimeng Marcos. At hanggang ngayon ay ito pa rin ang tinuturong dahilan kung bakit nagkakaroon ng underdevelopment sa Pilipinas. Ngunit ating alamin kung ito nga ba talaga ang pangunahing dahilan kung bakit hindi umuunlad ang ating bansa. Itinuturo ang korupsyon bilang sanhi ng di pag-unlad ng Pilipinas dahil nagiging substandard umano ang nagagawang proyekto ng gobyerno, na kung saan kaysa mapaganda ang pambansang serbisyo ay hindi ito nangyayari, sa kadahilan ng lumalabas umano ang pambansang pondo punta sa pribadong bulsa ng mga politiko. Sa ginawang pag-aaral ng Transparency International ukol sa Corruption Perception Index, ay pumasok ang Pilipinas bilang ika-24 sa mga pinakakorap na bansa. Kung ang korupsyon nga ang dahilan ng underdevelopment o di pag-unlad ng bansang Pilipinas, ay bakit lumalabas sa CPI o Corruption Perception Index na mas korap pa ang mga mauunlad o mas mauunlad na bansa kaysa sa atin, tulad na lamang ng ating mga karatig bansa na Hong Kong, Japan, Taiwan, South Korea, Malaysia, China, at Thailand. Kung pagbabasihan ng CPI, ay masasabi nga bang ang korupsyon ang sanhi ng underdevelopment ng Pilipinas? At kung ang korupsyon nga ang nagdudulot ng underdevelopment, bakit mas mataas pa ang level ng korupsyon sa mga mauunlad na bansa? Kahit na ganito kanilang sitwasyon, ay patuloy pa rin sila sa pag-unlad. Kung di korupsyon ang dahilan ng underdevelopment sa Pilipinas, ay bakit ito pa rin ang sinisisi sa di pag-unlad ng bansa? Ayon nga kay Walden Bello ng Akbayan, the corruption causes poverty narrative has become so hegemonic that it has often marginalized policy issues from political discourse. This narrative appeals to the elite and middle class, which dominate the shaping of public opinion. It's also a safe language of political competition among politicians. Political leaders can deploy accusations of corruption against one another for electoral effect without resorting to the destabilizing discourse of class. Sinasabi lamang ni Bello na madalas ituro ang korupsyon bilang sanhi ng underdevelopment dahil madali nga naman itong ituro o sisihin, sapagkat sa lahat ng problema ng bansa ay ito ang pinaka-umaapila o pinaniniwalaan ng mga Pilipino, at di hamak nga namang madaling sisihin ng mga politiko at magsisihan ng mga magkakalabang politiko tuwing eleksyon, lalo na sa usapin ng korupsyon. Batay sa mga nabanggit, ay hindi natin masisisi ang underdevelopment ng bansang Pilipinas sa korupsyon lamang. Kung di ang korupsyon ang pinakasanhi ng di pag-unlad ng bansa, ay ano nga ba talaga? Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita?
May mga nagsasabing maraming hindi nakapag-aral sa Pilipinas kaya tayo naghihirap. Kakulangan daw sa edukasyon ang dahilan ng underdevelopment sa bansa. Simple lang naman ang lohika nito. Kung hindi ka nakapag-aral, wala kang maipapakitang diploma para sa job application. Walang tatanggap sa'yo, at kung meron man, hindi magiging disente ang sweldo mo. Ano nga bang kakulangan ng bansa sa edukasyon? Gaano nga ba katotoong ito ang dahilan ng underdevelopment sa bansa? Sa production function ng mga ekonomista, may 5 salik ang productivity ng bawat ekonomiya. Ito ang technology, labor, physical capital, human capital at natural resources. Ang human capital ang kaalaman, kasanayan at talento ng mga manggagawa ng ekonomiya. Napapalawig ito gamit ang edukasyon. Pare-pareho ang halaga ng bawat salik ng produksyon dahil kung wala ang isa, kahit gaano mo paparamihin ang isa pa ay hindi na magiging proportional ang growth ng ekonomiya. Ibig sabihin, kahit na dumami ng dumami ang mga manggagawa, kung hindi naman tumataas ang human capital, paunti ng paunti ang economic growth na makukuha mula sa bawat panibagong manggagawa. Ito ang dahilan ng pagpapahalaga ng bawat ekonomiya sa edukasyon. Bukod dito, mahalaga rin ang edukasyon para sa mga naghihirap na bahagi ng lipunan. Sa mundo ng napakalimitadong oportunidad, edukasyon ang natatanging paraan ng pag-ahon mula sa kahirapan. Mula sa mga pag-aaral ng mga ekonomista, natuklasang karaniwang mas mataas ang sweldo ng mga mas may pinag-aralan. Sa datos ng US Census Bureau noong 2003, pinakamababa ang sweldo ng hindi graduate ng mataas na paaralan, habang pinakamataas ang sweldo ng may professional degree. Kapansin-pansin ding mas mataas ng 5 beses ang sweldo ng may professional degree kaysa sa sweldo ng hindi graduate ng high school. Mula sa datos ni Aniceto Orbeta Jr., para sa taong 1996, makikitang napakataas ng gross enrollment ratio ng Pilipinas sa primary level kumpara sa ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya, at pati na rin sa mga newly industrializing economies o NIEs. Pagdating sa secondary at tertiary level, medyo mas mababa na ang bansa sa NIEs, lalo na sa South Korea. Subalit, kahit ganito, higit na mas mataas pa rin ang enrollment ratio sa Pilipinas kaysa sa mga karatig bansa nitong di umano'y naiwan na ang Pilipinas sa pag-unlad. Noong 2005, hinamon ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang ganitong pagtingin sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ayon sa ACT, umabot ang kakulangan ng bansa sa silid-aralan ng 57,930. Kulang din tayo ng 49,699 na guro at 3.48 milyong upuan at mesa. 445 na barangay ang wala pang mababang paaralan at 6 na munisipalidad pa ang walang mataas na paaralan. Binigyang linaw rin ni Irene Massa sa kanyang discussion paper ang sitwasyon ng edukasyon noong 2000 sa bansa gamit ang sukat ng Average Years of Schooling o AYS. Makikita sa datos ni Mesa na kahit na hindi gaanong halata ang AYS inequality ng mga rehiyon sa bansa, nagiging mas halata ito sa antas ng mga probinsya. May mga probinsya sa Pilipinas kung saan ang AYS ay mas maliit pa sa 6 na taon. Ibig sabihin, ang karaniwang estudyante sa mga probinsyang ito ay hindi man lang makakatapos sa mababang paaralan. Karamihan sa mga probinsyang ito ay nasa Mindanao, tulad ng Basilan, Bukidnon, Sarangani, Maguindanao at Sulu. Natatangi ang rehiyong ARM kung saan pinakamababa ang AYS na naitalang 5.94. Sa buong ARM, ibig sabihin, ang karaniwang estudyante ay hindi makakalampas ng elementarya. Malalim ang kahulugan nito ayon kay Mesa dahil ito rin ang mga probinsya at rehiyong kabilang sa mga pinakamahihirap sa bansa. Sa gayon, mahirap na nga ang mga pamilya rito, halos wala pa silang pag-asang umunlad. Mula sa datos na ito, tunay nga't maaari nating sabihing may problema sa edukasyon sa Pilipinas at maaaring may negative correlation ang edukasyon at inequality. Subalit, nananatili pa rin ang ating unang tanong. Dahilan ba ng underdevelopment ang kakulangan sa edukasyon?